welcome to Job Well Done! Ayun! Tayo! Naka-6 na milyon na kagad. Diyos ko, ang daming abang-abangers, ha? Ayun. Ayun. Hi sa mga aming viewers. Today, Friday, November 1st. Welcome, November. May you be kind and subtle Yes. and blessful for Yes. us. Ay, nako. And happy Halloween. Yeah, happy Halloween. Yes. And happy Souls Days ba sa Pilipinas? All Souls Day. Yeah, All Saints Days na yata sa All very Saint nice. Day na. Oh yeah, All Saints Day na sa Pilipinas. Ayan. Ayan, musta naman ang inyong mga weekend so far? Weekdays Weekdays pala, kumusta Friday ang pala pala. ang Halloween yung sa akin naman. Uy, sandali. Bakit? I-explain muna natin sila bakit Wala iba pala. yung nasa frame ngayon. Sige, go. Yung kakasama talaga natin na si Jonathan po, meron lang po siyang racket na prior commitment. So, finufulfill niya po at saka si Chris Tetay. Si Tetay. Actually, nagparetoke. Idiretso na natin. Nagparetoke ng ugali. Joke lang, Jo. Love you. Pagkatapos, of course, we have Zia, isa Yeah. po sa aming team Yes. ng Job Well Done, ang aming writer, ang aming commentator, ang aming feeder, Yes. director, and everything. Kasama po natin siya ngayon para maging Wala pa lang panelist. siya. Thank you Hello. po for And- having me again. Yes, of Yes. course. It's our pleasure. Of course. Nagpakulot ka. And of course, our special guest dahil nga, Yes. wala na mahaba-habang intro pa. Wala na talagang masyado pang Tumpik-tumpik. keme. Yes, Wala wala nang keme. ibang pupuntahan pa kundi ang nag-iisang Doc Cham. Thank you guys for having me. Yeah. Bati muna pa kayo ng good evening sa mga nanonood sa atin. 22 na yung viewers natin. Wow. 24 na kaagad 24 pala. yan. Yun. So, good evening sa lahat ng viewers ng Job Well Done. 26 kaagad. Ano ba yan? Exponential by 2? Ganun po talaga kasi nga, pag-uusapan po natin, katulad ng sinabi ko sa Ibel, wala, sige, on a lighter note muna, ganito Yes, muna gawin go natin. ahead. How did you celebrate yung Halloween? Actually, wala eh. Kagabi, nag-stay lang kaming tatlo. Kapatid ko, tsaka asawa ko Hoy, dito sa bahay. nag-upload ka ng kakaiba. Asawa ko yun. Diyos ko, mukhang tanga yun. Kasi dapat kasi magko-costume kami sa trabaho, di ba? Sabi ko, pangit, can you see what's the best costume for me? Sabi niya, that one is the best one. Can you dance? O, edi, ang tanga naman. Nag-dance din talaga ako ng Bruno Mars. Di, in-upload sa Facebook. O, di, How about you, Zia? How did you spend it? For us, we don't celebrate Halloween. Okay, to be clear, kasi ganito, Christian kami. Okay. Oh, that's right. You know, Halloween, we know the history of Halloween. It's from paganism and everything like that. So, ayun. So, ang ginagawa namin, lalo na kasi may mga bata kami, may dalawa kong anak, I still want them to enjoy their childhood na nag-costume sila, ganon. But at the same time, nagbigay kami ng small thing para sa mga bata na may Bible verse yun. Oh, nice. What I want them to remember, yung mga anak ko, gusto ko nilang ma-remember na we don't celebrate Halloween, but we always want to remember or remind kids that there is Jesus. Ganun po sa amin, ha. So, I'm not shoveling my belief to anybody here. You do what you do, but ito naman yung gusto kong mapaalala ng ma-remind at ma-remember ng mga And we respect that, of course, I like kasi that, kanya-kanya na actually. mga Paniniwala at condition. How you were conditioned growing up or how were you conditioned right now. Yes. So, we respect everybody's Of opinion course. and how everybody celebrate Halloween. Yes. How about you, Doc Cham? Paano Yeah. kahapon, kagabi? Wow, na-inspired naman ako sa kanya bigla. Kasi ako din, we are also a Christian family. So pag pumunta kayo sa bahay namin, wala din kaming Halloween na decoration. I see. So, pero yung mga tao sa community namin sa Mighty Religur, they're asking kasi nga parang Christmas na, too early ang Christmas. Di ba yung mga ibang Pilipino, ano ba yan? Halloween pa nga, bakit Christmas decor na? Yeah. O pag may nakita kayong Christmas decor, amin na yun. Kasi hindi kami nagsiselebrate. But, kung di ba na-inspired ako sa iyo, girl, yung sinabi mo nga So, na yung next ganon. year, yun na rin gagawin mo? Hindi pa rin. Hindi pa rin. Kasi I want my kids to be, to enjoy it also. But I make sure lang din na pag during sa Sunday school talaga, every Sunday, that they would attend Sunday school so that they would really know Jesus. Kasi it's our responsibility talaga. Sorry, nag-stalk
na kami about Jesus. No, it's okay. But yun talaga na responsibility natin as a parents na alam nila yung si Jesus. Kasi nga I was really touched kasi yung anak ko nga 7 years old, she goes to a public school. Sabi nga niya, Mommy, how come nobody knows Jesus? Oh, so I was sad. And so at that time, I'll make it a commitment kahit gaano ako mga parties. So kagaya bukas, sarap-sarap parties na naman. Yes. Meron naman kahit gaano kuha ako ng party, I make sure na sa Sunday talaga, kahit late, but I wake up for my kids to be able to attend Sunday school so that they would know Jesus. Which is really good. Yeah, that's good. Like what I've mentioned earlier, to each his own, kung ano yung belief mo, we respect that. And if you want to practice, whether or not, we're not judging anybody. You do your own. Exactly. How about yung mama nang ginawa mo nung Syempre, alam mo naman ako, mga pamangkin ko, di ba? Kami naman din, we're born again Christian, but then again, we believe, we practice, we want the kids to enjoy it. So yun, nag-ano kami, yung si Grace, kasi dalawang pamangkin ko, they're sa age na teenager na, they don't want the uncle to be with them there with their friends. Yeah. So yung 14 years old, she was with her best friend and ganun din yung na 11 years old. 10, Eli is 10. And then si Grayson, dahil hindi wala siyang magawa, yung 3 years old, yun ang inikot-ikot namin. So, na-celebrate talaga namin, which is really good. And I was really happy kasi marami ako nakitang bata na they enjoyed it a lot. The candies, the people. It's coming of the community yung mga neighbors na nakikilala nila, nalalaman mo kung sino yung bata sa neighborhood nyo. So it's a good one. That's good. Ayun. Okay. So ngayon, Bel, ang dami natin pag-usapan, Zia. And of course, Dr. Chan, na busy sa. I know! May ano yan. May mga viewers din kasi. Say hi. Marami po talaga yan. Can we say hi first for the viewers? Alam, for sure nag-antay. Yes, at nag-antay to talaga. Okay, say hi to Jackie. Ayan, ang aming suking si Jackie Leyte de los Santos. And and si Jello, of course. Hi, Jello. And si Joanne Rose PS. Of course, si Jonathan. Thank you, Jo. And of course, yung nag-send sa amin ng star, Aza Canicola. Thank you, Ron po. Ayan. Sino pa? Si Ken Casido. Yung kapatid ko nandito. Tsaka si Rod. Ayan. Si De Leon Lagdao. Thank you so much. Si Hill Paternal na late daw siya pero andyan na siya. On time ka naman. Di ka naman na late. And of course, si Khalil. Lagi rin yung Khalil. Congratulations sa mga... Ayan, sabi niya hindi mo binabate. Ayan, batiin mo na ngayon. Sino? Si Khalil. Si Khalil. Ikaw kay Khalil. Shanshan, okay. How are you, Diyosa anak? Pelayo, Arte. Yes. Janina Marie Granada. Thank you. Ayan, si Amy Ronabio. Ayan, hi Doc daw. Sandali, may sasabihin lang ako kasi Yes. marami lang sasabi kung bakit daw parang wala yung mga sponsors natin. Oo. Kasi po, di ba nagpahinga kami, we went to a pause dahil ang dami namin ganap ng summer. Pero open pa po kami at saka ang dami na pong nag-pledge. May mga nag-pledge, inaayos lang po namin. Yung mga nag-pledge katulad ng si Roxy, si Tita Loida, of course, ang aming suke. And then, of course, si Oliver ng 805 Production. Yes, si Cherita ng East West, of course. East West, tapos si May, masahista. Yes, yan. Marami po kaming sponsor at si Roxy, offer. Malay mo, si Dr. Cham, di ba nandito lang sa video natin. Yeah, exactly. So, inaayos na po namin kasi we want to show it to you. We wanted to present it na talagang formal, maayos, para hindi naman pumasayang yung sponsorship nyo. Dahil sa, alam nyo po naman na kailangan din po namin yan to get us going dahil syempre po may mga tao na involved para mapaganda lagi yung aming podcast. Oo, ayan. Shoutout daw kay Aza yon. Thank you, Aza, sa iyong stars. Kuya Raji, thank you for watching, Kuya. Akiro Kenji, thank you so much. Ella Cis, thank you for watching. Si Jaja, thank you. Ang daming nanonood na involved sa sa aesthetics na sa Kaya arts. talaga kasi ang iba kasi pag sinabing aesthetic talagang buong pagkatao mo yun eh. Dumaan lang ako dyan pero hindi ako Ako din. Failed ako dyan. Pero hindi, kailangan natin pag-usapan to kasi nga, ito i-open ko sa inyo. Merong ongoing sa Edmonton na stigma about sa skincare that is being owned by Filipinos. So, meron mga nag-post about it that they are not somehow, right now, they're not connected, or they have nothing to do with it, or they're not associated with that certain clinic, but they were before. So yung mga tao, nakikita nila, it was publicly posted. So marami kami ni Bel at saka ni Jonathan, tayo, siya, being in the event, lagi kaming natatanong. At may mga nagme-message din na, bakit ganun? Parang itong dating clinic na we trusted and we were client, parang hindi na
hindi na namin malalapitan. Nag-message kami, hindi sumasagot. Saan na kami pupunta? They're lost. So that's why they come to us. Actually, Parang nakakita, yes. naging sumbungan. Actually, more on concern sila kung saan na ba sila sa after that. Kasi, of course, nagbigay tayo ng pera, ganon. So, they asking, job well done. So, what's next? Saan kami ngayon? Kaya ang ginawa natin, Zia, is kumuha ka tayo ng expert or yung authority when it comes to skin clinic and skin clinic business dito sa owned by Filipino. Filipino sa Edmonton, which is bakit ba ikaw ang napili namin? What made you worthy of it po, Doc Cham? Bukod sa siyempre, kaibigan ka namin. No, kahit hindi kami kaibigan ni Mamo. Pero masabi ko talaga na huwag kayong mawala ng pag-asa sa lahat ng mga Pilipino na mayroong problema sa mga skincare, right? Kasi dumating din sa point na parang nawalan din ako ng pag-asa na to educate people. Kasi Skin Lure is here, right? Because Skin Lure was here kasi I asked myself nga, bakit ako nakapunta dito sa Canada? Na maganda naman yung practice ko doon sa Philippines, being a doctor talaga. Pero nag-open kasi ang Canada. So, for those people that are watching, pumunta po ako dito sa Canada dahil sa Federal Skilled Worker. So, ibig sabihin nun, ang Federal Skilled Worker, hindi ibig sabihin ng Canadian experience, but ibig sabihin, yung mga experience mo sa point system po yun, Mamo. Yung Federal Skilled Worker, recognize yung pagiging doktor ko doon sa Pilipinas nang pumunta ako sa Canada. Ayun. Yun. So, napumunta talaga Doctor, ako. Let's pause. Okay, gusto ko na emphasize na si Dr. Cham ay doktor po sa Philippines. So, kaya po, gano'n na po, yun ang kahit natatranslate na namin bilang Pilipino, parang bukang bibig na natin yun. Pag may doktor tayo, tawag namin tayo na doktor. So, yun po yung way na dito dahil nga sa Federal Skilled na point system na ang skilled niya po is she's a doctor back in the Philippines. Okay. Yes. So, napumunta kami dito because doktor kami. So, ako din, pag mayroong salta dito na doktor, tinuturuan ko din. Oh, that's nice. Nauna, pumunta kayo dun sa Bredin kasi nga kami na mga landed immigrant na doktor, we have our own program or baga, our own pathway. O, salamat pala sa mga tao na tumulong na naging driver ko papunta na nag-aaral ako doon sa Bredin at the time. So, mayroon ako makikilala. Sorry, doctor. Ano yung Bredin? Bridging program. Bridging. Bridging program na parang ma-bridge yung education mo at saka education dito back home. Okay. So, hindi kasi lahat ng mga doktor na napumunta dito na pwede pala sa bridging program. Kasi mayroon palang ibang doktor na spousal. So, pag sinasabing spousal ka, hindi ka pala pwede because your education is not recognized at home. So, ibig sabihin, example, when you landed a nurse, kung dahil ka sa Mercan ka, yung mga nurses sa Mercan, makapagtrabaho. Pero pag spousal ka, yung kinuha ka lang ng asawa mo, so yung entry mo dito as spousal. Hindi dahil sa pagiging profession mo. So yun yung tinuruan ko sila na punta ka dun sa Bredin kasi pwede ka mag-bridging doon. Hinindian sila. Kasi when they come here pala, it's not about sa profession nila. So yun ang naging kaibahan ko. That's why I was able to educate myself right away. Kasi 2 months pa lang, 1 month pa lang po ako, kahit na weeks pa lang ako, recognize na kaagad, I was able to partner with a doctor already na puti, na nag-open kami ng clinic while I'm educating myself. Kaya sad to say lang yung mga lumabas na chismis, o nandito na tayo, yung may nanira, kasi at that time, I'm still educating myself. Nagmamadali ka lang. May ganun palang issue nung araw. Oo, kasi nagmamadali. Ang nangyari kasi noon, she was dictating me what to do. But sabi ko nga sa sarili ko, if you really are credible at saka may pinag-aralan ka talaga, hindi ka dapat matatakot. Tama. Kaya nang pinost niya yun, 1 day lang yun. Pero of course, dito kasi sa Canada, pag may naglikramo, iniimbestigahan talaga. So kaya lumabas yung article na yun. Pero ongoing yung pag-aaral ko. Kaya that's why I was, from the basement, I was able to open yung una kong branch na actually 2 yung naging branch ko. Sa south side at saka west side, right? At saka speaking of that, yun mamaya yung topic natin, bakit na-close yung isang, kasi I realized na it is not about the money. Skin Lure, guys, is not about the money. Skin Lure is here. Kaya pag mayroon ako mga client na bago, sasabihin ko talaga, thank you for coming here at Skin Lure. Kasi nga, sagutin ko yung sabi ko sa iyo kanina. But nga, dumating kasi sa point nga, di ba, alam niyo yung weather dito, napakalamig. Sobra. So, dumating talaga sa point, I wanna go home too. Kaya lang iba yung plano ni Lord. Binigyan niya ako ng 2 anak. At saka matalino pa yung mga anak ko. Ayan, as a mom, di ba, proud Of course, ka talaga. yeah. So, nasa Cogito program pa sila. Yung
kumbaga exclusive yung learning. So, bakit ka pa uuwi na yung maganda yung education ng anak mo dito? And then, I've come to really realize, bakit nga ba ako dito? Then I know the answer. Kasi nga Christian tayo. It's not about the money, but we are looking for yung plan ni Lord. Kasi kung nandoon ako sa Pilipinas at that time, kami kasi yung unang mga nag-oopera noon. Kasi back home kasi, I'm a cosmetic surgeon talaga. Gumagawa ng dide, gumagawa ng mga ganon, right? So, as a Christian, do you think yun ba ang kalooban ni Lord sa akin? Kahit nga nandito, malapitin pa rin ako ng mga bakla eh. Oo, diba? Malipitin talaga ako. Doon ang ginagawa ko. Sino ba ang may pera noon? Yung nagjajayuki ng mga bakla lang maka-afford na magagawa ng didi, mga ilong. Ngayon sa Pilipinas, it's not a fad anymore. Lahat na yata gumagawa, mababae, malalaki. But during my time, tago siya, patago. So, ang gumagawa lang yung mga bakla lang talaga. So, do you think, siguro, kaya sabi ko, kaya binigyan ako ni Lord ng opportunity makapunta sa Canada. Yun na nga, nakapunta ako sa Canada kasi ayaw nga niya ako, yun ang maging profession ko, na baguhin ko yung mga lalaki na magiging babae. Cosmetic surgeon. Yes. So, nandito na ako, I came to realize, because I love to study, guys. Kung titingnan mo lang yung background, hindi pagmamayabang mamo, pero titingnan mo lang yung background ko, I'm on a Veles College. Ano ba yung Veles College? Lahat ng taga Cebu City, pag marinig nila yung Veles College, pag marinig niya yung Veles College, walang mag-graduate doon. Pag you started 20 sections, gagraduate lang kayo ng 1 section. Oh, really? Ganon yun. Very prominent pala yung school na yun. Tapos after nan, Cebu Doctors. Cebu Doctors yun naman yung parang Ateneo sa inyo, guys, na talagang may pera at saka at the same time, matatalino din. Ayan ha. Huwag mo isnabin na credentials. Ngayon, alam nyo na. Maraming nagda-doubt kasi. Maraming bulong-bulungan Kasi si Doc Jam, in fairness to her, hindi kasi siya ma-flaunt eh. Hindi siya magsasabi ng ganyan. Sa tagal ko kakilala, hindi graduate ako. Walang ganun yan eh. Very low-key pa rin. Kasi you don't have to flaunt. Kaya yung mga tao nagagawa ng speculation na lang no? Kanya-kanya na lang silang bilib na, hindi pala. Hindi, kasi mostly talaga, ako, for me, yung hindi mo siya kakilala, tapos meron ka na opinion against her, so insecure ka. Totoo. Yun talaga yun, insecurity. Ngayon, katulad na sinasabi mo yung mga credentials mo, kung saan ka school nang galing, which is important sa mga nanonood sa atin na, lalo na ngayon na 45 viewers na live viewers. 47 million na. As someone na baguhan lang sa Canada, I'm just, parang pa-enter pa lang ako ng 5 years ko dito sa Canada. So, ang napansin ko lang kasi tayong mga Pinoy toxic trait natin to na kailangan, bigyan kita ng credential ko tsaka mo lang akong papansinin. Yes. Pero, parang, ganito. Base to sa experience na lang, sa sarili kong experience na lang. Pagka yung nag-ano lang ako, dati unang work ko po dito, Tim Hortons. So, DEDMA, di ba? People will be DEDMA. But the moment you say, I'm a Manila Science graduate, they'll be like, talaga? Like, bakit ganon? Ba't kailangan ko ipamukha sa yung credential ko? Pero ito naman kaibahan sa mga puti or sa ibang mga lahi dito, na kahit hindi mo bigay sa kanilang credential mo, same respect. Diba? Pwede po bang tanggalin natin ang mga Pilipino? Toxic trait natin to. Ba't kailangan may credential? Medyo mahirap kasi yan. It boils down to our culture. Yes. Kasi yung culture sa atin, malaking bagay yung napag-aral ka ng magulang mo at ikaw, tinapos mo. Totoo. Malaking bagay yun. So yung mga tao, nung labang lumalaki tayo, talagang instilled sa atin na kailangan mag-aral ka. Kasi ang milyon tayo. So, kailangan, ang kukunin lang nila, yung educated. Ang kukunin, like for example, kaya malaking bagay yan is yung pathway niya. Kung hindi siya doktor, kung hindi siya doktor sa Pilipinas, wala siyang pathway na. So, doon pa lang. So, nadadala yun eh. So, sa akin in my point of view, mahirap tanggalin niya sa kultura ng Pilipino. It's just because embedded na nga sa atin. Dahil nga lagi tayo na dito kasi pag 16 sila, pababayaan na sila whether they want to go school or not. Yeah, or you want to stay in my house or not. Yeah. Sa atin hindi eh. Sa bahay ka hanggat matapos mo yung pag-aaral mo kasi importante yan. Yeah. So siguro yun yung hindi ko kino-context sinasabi mo, pero ini-explain ko sa iyo anak kung bakit may ganung kultura, kung gaano ka-importante sa Pilipino sa mga na ipakita mo yung credential mo. Kasi lahat tayo hindi katulad dito sa Canada na libre ang education. Kung hindi man libre, you can loan. So parang sa Pilipinas kasi talagang paggagastosan ng magulang. Yes. Diba, doktor? Kaya malaking bagay, kaya laging tinatanong yung credential mo sa atin kasi motivation yan na
tapusin mo to or di ba kahit ako Tsaka aminin mo hindi, judgmental talaga mga Pilipino. yun nga talaga. Shoutout muna ako, sorry guys. Sige, Shoutout ako go. kay Sabrina Sasi at saka Jamie. Ayan, Jeep ni okay. Okay, JD. so- Naka-48 na, naka-46 I na. know. Okay, so Doc Champ, okay, so yun na nga. So yun yung credibility mo, cosmetic surgeon ka sa Pilipinas, tapos dito yun ang na-bridge mo yung through your education and your experiences. So And I take exams here, ha? Para alam Oh, you nila. And I did? take Yeah. schooling here For too. sure. For Yeah. sure. your continuous schooling Yeah, po. Okay. So ngayon, asan ka na sa schooling mo? Ay, iso-surprise ko lang sa Ay! kanila. Charot. Pero mayroon na talaga. Oo, kasi hindi naman ako magpapag-guest dito kapag wala Ay! tayo. I Kasi love that. yun Yeah. nga, right? Oo, Oo, tama. pero it's a very, kasi sa amin ang pathway, iba-iba kasing pathway, right? So I chose kasi itong aesthetics kasi ang mga kasama kong mga doktor noon, chinosen. Actually ngayon pa nga sila mag-o-taking. Yung dalawang Pilipinong doktor din. No? Pero sila kasi chinose nila yun na they would work at clinic hours. Ako kasi chinose ko yung aesthetics ng pathway. Right? Sila naman chinose nila yung maging family doctor, maging nice. ganon. Oo. Yeah. Sa kanila yun. Pero sa akin, ayoko na kasi, ang nangyari kasi sa akin, I want to have time with my daughter. Yun yung isip ko. Pero hindi pa nga ako nagkaroon ng time kasi nabuntis nga ako ng tatlo na yung anak ko. Ang plano ko, isa lang eh. Naging tatlo eh. Tatlong Maria. Big Santa. Pero, si doktora, yun, diba? isa lang, tatlo na. Tatlo na kasi, ang gusto ko nga i-focus yung sa daughter ko sana. Gusto ko na, ayoko na yung 24 hours na duty, which is I'm happy what they did. Kasi balik nga tayo, yung sinasabi kong calling. Because dito kasi, I really find it already. Ano yung calling ko nga? Ang calling ko talaga is to warn every Filipino about their skin, to help them. Kasi mayroon kasi tayong mga sakit na mga Pilipino. Sorry guys, but Filipino, yung mga pits, ang tawag namin sa science dyan, Fitzpatrick 4, meron talaga tayong magiging sakit dito sa skin natin because of the climate here in Canada. Magkakaroon tayo, isa na yung PECAS, yung melasma. So para siyang diabetic at saka high blood na very preventable. Kaya nga pag nakita ko si Mamo, nakita ko kayo, si Belle, palagi kong sinasabi, come to me, come to me. Kaya kasi alam ko na pag dumating na yung time na magkakaroon na talaga sila ng PECAS, which happen at the age of 50 or after mga anak, hindi na po yun siya. Talaga, hindi na talaga siya curable, but you have to have maintenance already para na siyang high blood at saka diabetic. Kaya pag pumunta kayo sa Skin Lore, may consultation po talaga. Ganun. Kasi I want you, na hindi po tayo magician, but I want to educate them kasi through education, you would understand. And this is a continuous commitment because ang skin is health. Kaya din, sorry na lang, kukunin ko na lang din opportunity na sabihin ko na pag hindi kayo expert sa skin, wag po kayong pagpa-doktor-doktor. O kung graduate po kayo ng massage, graduate po kayo ng mga graduate nyo, dyan na lang muna kayo. Pagtibayin nyo na pwede kayo maging stay para maging mas malalo kayong magaling. Oo, example, massage or whatever you have to get the best out of it. Huwag mo niyong hawakan lahat. Okay. Sorry guys. So may iba, Sarap kausap ni doktora. So may iba kasi naman kilala tayo. lang natin siya sa events na ganito, yes, lagi, ganyan. Pero ang beso-beso. at least ngayon, doktora, malaki yung bagay na na-explain nyo at na yung mga nanonood sa atin nalalaman kung sino ka talaga. Kasi nakikita lang nila, Skin Lore, pero hindi nila nakikita yung pagkatao mo, hindi nila nakikita yung advocacy mo, ba't mo ito ginagawa? Being as a cosmetic surgeon sa Philippines, ano yung naging advocacy mo? Ano yung naging desire ng heart mo? Ba't mo tinuloy-tuloy dito yan? Okay, let's go to the business side of this. Yes. Kasi ito talaga yung... Sorry po talaga. Sorry. Okay. Meron pwede pong maidugtong natin ito, yung tanong ni Ma'ams Jonathan. Ayun, Bakit daw nakita ko ba yan. importante na nagpapakonsulta tayo sa mga dermatologists? Kultura ba talaga ng Pinoy na magpaganda ng skin? Ganon. Pero i-correct ko lang si Jonathan. Sorry, Jonathan, hindi po ako dermatologist. I'm more on aesthetics. Kasi sa ating kasi yung mga dermatologists, may tawanan nga kami. Kasi yung mga aesthetic doctor, gano'n na. Sa amin kasi may tawanan kami, sorry, sa mga dermatologists. Pero sabi nga nila na pag dermatologist, yung mga an-an, mga buni, mga gano'n, yung mga skin diseases. Ang aesthetics kasi is yung papaganda. Yung papagandahin pa. Enhancing. Di ba? Yung mga mayroon kang scars, aalisin yung scars. Ay. Yung mata, yung pagaganon. Di ba? Yun ang, yung mga ilong, papahatangusin. O yung mga, yun ganon. Yun ang mga paputiin. Rhino, mga diba? ganon. Yung mga aesthetics pa. Kaya may mga botox, may mga fillers, yung mga ganon, yung mga aesthetics supposedly. Kung gamitin natin ng mga lasers. So guys, so ibahin natin yung tanong ni Jo. Bakit ba importante nagpapakonsulta sa isang aesthetic ang mga Pilipino? Kasi para hindi kayo mabiktima. Ay, sorry naman. Para hindi ito kayo... na, okay. Sige na. Dahil sa biktima, rektahin na natin to. Marami nag-aabang ito. Dito na kami makakasuhan. Okay. Hindi. No.
Ganito, Dr. San, nangyayari ngayon sa, yun nga, katulad na nasabi namin sa iyo before the opening, na sa mga nangyayari ngayon sa industriya na skin clinic businesses, nalilito yung mga tao. Yung mga kliyente lalo na lumalapit sa amin, saan ba sila, how can you now be sure na trusted yung mga beauty clinic, skin clinic, skincare so clinic? dito sa Canada, paano ba nalalaman yan? Kasi ang nangyayari, i-advertise sa Facebook, sa all ng platforms ng social media. Ganito, sobra. Kukuha ng mga endorsers na napakarami. At the end of the day, pag bumaksak dahil hindi talaga nagko-comply or wala talagang backbone yung business, yung mga taong yun wala nang pupuntahan. Yung mga nag-endorse, yung mga, they would also want to be out of it. So paano na yung mga nagtiwala sa kanila? So ano po ba yung tamang proseso para makahanap ng talagang trusted or yung anong tawag doon, certified? Yes. Skincare clinic. Actually, naging uso lang yan after pandemic Because before pandemic, it was so strict. Wala masyado sa Facebook, no? But gumawa nga ng AHS. Gumawa ang AHS actually ng July of 2022. Ang AHS na Alberta, yung www.ahs.ca.ito, gumawa sila na does your spa pass the test, ganun. Kasi gumawa din sila ng ganyan. Oo. So, yan. Gumawa ang HS ng ganyan, ng regulation, actually, ma'am. Regulation ng July 2022. Kasi napansin din ng AHS na ang raming ang nagsilabasan at saka nagsulputan na mga, hindi lang sa Pilipino, but sa ibang lahi din, na mga yung kapitbahay din natin na Asia din, na marami ding nagsusulputan na gano'n na mga nasa bahay or mga nag-advertise sila ng false advertisement. That's why AHS has that rules. So kami, dito sa Skin Lore, ina-inspect po kami yearly. Oo, nice. so lahat ng mga machine dito kasi sa Canada, lahat ng mga machine mo, even yung steamer mo, dapat AHS approve yan. Tama. Even steamer, machines and everything. So, okay yun. Talking about that, okay na yan din. Para ka naman nagpapaano ng... Bakit ko ba kung may nagta-take down? Para may pinaglalabang kayo. Okay. So, Doktora, talking about that, na dapat pala, ngayon ko lang nalaman niya na yung mga machine certified ng correct. Alberta. Bakit nakakalusot yung iba? Kasi may nagsasabi sa amin na may clinic na Filipino-owned na ang gamit daw nebulizer. Yun. May nagsabi talaga yung steamer nebulizer number 1. Yung pang-lipo daw fake. Oo, kasi ang mga machines Doktora, kasi... may lumapit talaga sa akin. Yung may 6 na session siya doon. Tapos nakaisa lang siya kasi fake yung ginagamit. Nakita nila na sa Amazon lang binili. Kawawang-kawawa nga. Kaya nga, that's why nga sa amin, nagkukonsulta talaga kami. I think narinig nyo naman sinasabi na mahal ang sa Skin Lore. Guys, kasi mahal, kasi yung mga machine talaga is Health Canada certified. Ang mga Health Canada certified, ang sa machine ko, hindi lang siya Tier 1. Hindi siya Tier 3, but sa akin Tier 1. Ibig sabihin may mga Tier 1 talaga, top of the line talaga. High-end talaga. So kasi bakit high-end? Para madali na ma-approve ka agad kasi alam mo na. Tapos itong mga machines na to, yung mga agent na to, hindi sila magbebenta sa iyo pag hindi din sila nag-research. They would research you because they don't want their machine na mapunta lang sa bahay. Mapunta lang sa mga gilid-gilid. Talaga ba? Right? Because tapos gawin ko lang tong grab this opportunity na hindi lang kasi alam ng Pilipino gaano ako. That's why I'm happy on my own comfort. Kasi hindi lang kasi alam ng Pilipino kung gaano ako. Hindi naman sikat. But I'm sa mga agent, sa mga puti. Alam nyo ba na ako ang unang nagpalagay dito ng yung tinatawag nating carbon laser peel? Yung Skin Lore Hollywood peel. Ang una kong ginamit is yung Alba laser machine. Oo, dito sa Canada. Kasi nakuha ko yung idea when I went to kasi ako mahilig ako mag-educate. So when I went to Korea, tapos dinala ko dito. Tapos the agent was so happy and even he was asking me kung paano gawin. Ang mga taga-Alaska nagme-message sa akin, ganun, how to do it, ganun. Pero di lang alam. That's why yung mga puti, before sila magbenta yung mga agent, they gonna do research on you. Tapos pinapadalan pa ako ng actually, supposedly ngayon, November 7, 8, in-invite ako sa Atlanta na sabi free ticket. Wow. Free ticket basta makapunta lang ako doon. Ay, Doktor, bakit po nakakalusot yung mga ganong Ayun, nakakalusot yun sila kasi nga alam naman nila na pinapalusot nila. I mean, alam naman nila from sa sarili nila na talagang fake yung machine nila kasi alam nila. Kasi they cannot buy it out. Kasi hindi nga sila pwedeng mag-buy ng legit na machine. So what they gonna do? Bibili na lang sila sa Amazon.
Right? So, ang gagawin nun, pwede naman yung isumbong yun, actually. Sinumbong nga daw po Or maybe they didn't declare it because sometimes you need also to be honest to declare so that they can come, right? Right, correct. Ang nangyayari po ba kung meron kang skin clinic, no? Katulad po nung sa inyo, meron ba talagang from the government na pumupunta? Yes, there is. Para din siyang pagkain. Mayroong so sa kanila, iba yung declaration nila, hindi siya skin clinic, hindi siya... Yes, siguro hindi siya. Pero kahit naman kasi pwede yun. Pero kahit naman kasi barbershop and everything, pinupuntahan din. So kung mayroon tayong mga Pilipino na gano'n, na alam nyo, nag-open na uli, tapos feeling nyo hindi siya accredited, pwede nyo pong ikon yung sa www.ahs.ca, i-message nyo doon. Na para papuntahan nila, ma-inspect nila. Actually, makakarelate yan. Just like industrial, Mamu, OHS, they could just come randomly. Pareho lang din. They will check all the machines, safety nest, like that. At least aware na yung mga tao na nanonood ngayon. Kasi doktora, ang nangyayari kasi, kung hype ka, pupuntahan ka eh. Yes. Kung hype ka, ikaw lahat. Tapos yun na, pagdating na sa regularization, pagdating na talaga doon sa time na, does it really work? Yes. Wala na, hindi na, di ba? So, doon nga ako naawa eh. So, doktora, paano yun? Paano yung gano'n na, ano yung, kasi nung mga nangyayari ito, andyan ka na eh. Correct. Yung na may fake na hindi naman masabing fake pero hindi siya yung proper equipment. Yes. So, not registered probably. Paano lumaki yung ganung kasi actually tama sabi si Mamu, no, actually may kasalanan din siguro din ako kasi nga hindi ako nag-report, pero ako kasi as much as possible siniisip ko kasi Pilipino din kawawa naman kasi yan din talaga. Ganun naman kasi tayo ipapa-Diyos na lang natin kasi especially tayo na mga Christian, sabi na hayaan mo na lang, ipapa-Diyos mo na lang, pero marami na nga na biktima, yun ang nangyari, yun ang naging masama. Sila naglalabasan. Sila naglalabasan. So actually may nag-warning na nga sa akin. Ang nilalapitan, to be honest, diretsahan na tayo, maraming nanonood sa atin. Ang nilalapitan kami, ikaw. Sila pumupunta sila sa iyo at nagsusumbong. Correct. Totoo yun. Speaking of sumbong, meron nga talaga nagsumbong na nahiraman nga daw ng mga ganun. So aside from yung mga ginagamit na nga wrong, na ginawa pa ring wrong din. Alam mo yung ibig sabihin, mamaya yata itatakel ni Bel yan. Ayoko yung sasalita tungkol dyan. Sige. So may pero yung sabi ni Mamo, so yung nasagot ko ba yung tanong mo, na sabi mo na paano sila papuntan. So guys, pag mayroon kayong nakita mga clinic na ganun, magsumbong lang kayo sa AHS talaga, so that they can randomly check it. At saka, guys, yung tama din sabi ni Jonathan kanina, na please do consultation kasi wala talagang mura. Pag mura, matakot ka dun. Yes. Kasi matakot ka doon pag mura. There's no such thing as mura. Baka Vaseline ang iturok sa'yo, no? Yes, correct. Di ba? Ang dami ngayon sa atin. Sa atin yung mga Vaseline. So, wala talagang mura. Mag-ingat kayo. So, kasi dito naman sa Canada, nagtrabaho na tayo eh. So, get the proper equipment, get the proper treatment. Ganun lang. Do your research. And get the proper person. Speaking of do your research, hindi pa kasi di ba regulated yung massage tsaka yung aesthetics dito sa Alberta? Regulated naman. Regulated pati yung massage, regulated naman. Regulated naman. Naku, may susumbok tayo. Susumbok. Hindi kaibigan natin. May kaibigan kami. Pero wala pa nga. Pero guys, hintayin nyo pa ba? So just in case, meron namang konting mga regulation. Pero yun nga ang kawawa. Kasi pag nagsumbong na tayo, mga ganun, magiging regulated na nga. Kawawa naman yung iba na trying sana na maganda, maayos sana. Pero yun ang inaabusado kasi. At saka, ang hirap kasi niyan, Dr. Like, kung hindi siya regulated, you can just buy your own, you can promise this kind of treatment, but delivering low quality of services dahil hindi ka regulated, binili mo sa Amazon. Pero hindi nga yung pwede, supposedly. Supposedly hindi pwede. Dahil hindi siya pa-regulated. Pero pag isinumbong mo yan sa AHS nga, pupuntahan yan, ipapaklose yan eh. Definitely, yes. Ipapaklose yan eh. Pag may mga ganun, may mga bahay makita ka, ipasumbong nyo. Tapos pero sobrang mabait lang sa kultura ng Pinoy, na hindi natin sinusumbong kasi nga, kapwa Pinoy, hayaan mo na parang ganun. Pero yun nga, dapat din, itigil na rin ganyan kasi may nabibiktima. Diba? Yes. May mga taong nag-spend ng pera. Imagine mo, ikaw,
yung services mo, nagbayad ka ng 500, 300, tapos ang ma-avail mo lang isa, dalawa. Or kaya may nagsabi nga sa akin, ang binayaran niya is $600 yata to $1,000 dahil nga doon sa LiPo. Tapos yung machine daw, hindi naman gumagana dahil nga yung machine sa Amazon. Yeah, which is very dangerous yun. How would you feel about that? Diba? Very risky pati. Yung pera, hindi naman ganun basta-basta Makukuha lang. pinaghirapan yun. Pero speaking of that, guys, mag-ingat kayo ha, pag hindi siya Health Canada approved. Kasi pag hindi Health Canada approved, kagaya ng cavitation, yung sa tiyan, ng papaliit, kaya nga siya nahinging Health Canada approved kasi tinatawag siya na sa fats lang talaga siya tatama. So yung mga machine na papaslim, right? Kaya nga sabi doon, kaya mahal yung mga cavitation kasi specific lang siya for fats. So what if binili mo siya sa Amazon? So matatamaan yung ibang mga organs mo. That's right. Matatamaan yung liver mo, yung intestine mo. Kasi radiation yun eh. Ito pa tanong ko. So just in case, sige, gumamit tayo ng Amazon and something nangyari dun sa patient. Ano mangyayari dun sa, may insurance ba dapat yun? Or what's the warranty? Actually, kung pag-open ka ng mga ganito aesthetics clinic, mag-open ka, hindi ka makaka-open pag wala kang insurance. That's right. Okay. O pag nasa loob ka ng bahay, so ibig sabihin, wala yung insurance sila. Wala sila ng insurance, right? Yeah. So So, actually, kasi sa pag ano pa lang po ng registry pa lang ng business, inaalam kung saan mo ba gagawin eh. Yeah. correct. So, kasi for So hindi example, nila sa day registered home, yun. bahay, So hindi nila registered, ibig sabihin. Obviously. That's Yeah. right, yeah. Oo. Hindi registered yun. Okay, let's move on. Ayun na, itatanong ko na. So, when you get into this business, is there any investor na involved Nag-help? or it's by yourself talaga Sa from the akin lang beginning? talaga. From the beginning, sa akin lang talaga. Yeah. Kasi mahirap kasi kumuha ng mga investors. Kasi naawa din ako sa mga tao na example, example si Mamo, alukin ko maging investor, hindi mo pa alam kung mag-workout. That's why, because I have already my clinic back home, so hindi ako nagsimula. Kung nalaman ng mga tao, I did not open a clinic right away. While I'm educating sa bahay muna ako to build clientele. So I did not advertise ng ganun. Kasi you have to study, you have to do your feasibility study muna. Hindi ganun. Kasi ang hindi kasi nasubukan mag-business sa atin, ang ginagawa kasi nila, gumawa ka agad ng magandang building, pagkatapos doon na sila maghihintay. Doon pa sila maghihintay ng, sige, Mamo, kanyan, Bel, kuha tayo. Tapos pagkatapos walang client or walang pumapasok na business. So build sa lahat ng mga tao na nagnunood ngayon, build your clientele muna, but be sure na accredited siya. Yung maliit muna, yung parang hindi malaki masyado. Pero iba-iba kasi, pero ganun din. So sa mag-ingat tayo yung mga taong nanonood ngayon na 51 viewers, no? Oo, sa 51 viewers natin, mag-ingat po kayo. Kasi I talk to Filipino lawyers, we have like 3. Alam ko, we have 3 Filipino lawyers na nakausap ko, actually 4 pala. Sabi nila, pag nag-invest kayo ng business, no, pag sinabi nyo... Ito, pakinggan nyo po to sa mga nanonood. Sorry to cut you, Doktora. Ito, pakinggan nyo sa mga gusto mag-invest at saka sa mga nag-invest na kung ano pa yung mahahabol nyo. Go ahead, Doktora. So, pag nag-invest kayo sa isang tao, kahit gaano man yan, hindi po nyo yun siya makukuha pag sinabi nyong investment. Oo. So, dapat pag nagpahiram kayo ng 300 kay Bel, kay Mamu, o yan, dapat isulat before nyo interact transfer, sabi nyo, nag-loan siya ng money sa inyo. Yan. And every time na magpalabas kayo ng pera, dapat loan siya, sabi doon, para mabayaran ka. Kasi may masaklap nga dito, may isang client. Basta arami kong narinig na nagsusumbong sa akin talaga, no? Na yun nga, ng iba, yung parang money na nila from their insurances, yung baga sa insurance na nila, na invest pa nila. Line of credit. Imagine mo yan, yung pagtanda na lang nila, retirement money na lang, na-invest pa. Line of credit, in-invest pa. Oo, diba? Kawawa naman, right? So, pag in-invest nyo yan, yung hindi nyo na mababawi yan. Pero pag nagpa-loan kayo ng pera na less than 5,000, pwede po kayo, hindi kayo kailangan ng lawyer. Pumunta lang kayo sa bench court, i-file nyo yung pangalan na yun na naghiram sa iyo, less than 5,000. So, yung pala, pwede yung masisingil. So, hindi pwedeng investment, no? Dapat loan. Kasi investment parang risking talaga yan eh. Pag hindi mo alam kung magiging successful yung business or magiging down. Pero may laban kayo pag just in case, mag-group kayo. Mag-group kayo. Example, mayroon kayo isang tao or mga kuwan na mag-group kayo, magsama-sama kayo, group kayo kasi kukuha kayo ng isang, pero hindi pa rin pwede na isa lang yung lawyer, iba-iba yung lawyer nyo, pero at least group kayo para makita talaga sa police report na group kayo. So, mag-group kayo. So, punta kayo sa job well done. Estafa ba yung May tawag? term dyan sa pag-group kayo parang
may tawag doon sa pag Oo, nag-group so kayo. punta kayo John sa job well done. Diba? Magsumbong kayo. Sino ba yung maggawa kayo ng group chat? So, kaya po pag-usapan to dahil sa mga sumbong nyo eh. Sandali, magbasa muna tayo doon ako, Dr. Cham. Napakadaming comment. Oo nga. Saan tayo nag-stop kanina? Ayun, kay... Hello, sabi dito, wag ka sabi ni- magpaganda if wala kang budget. Because these days, nothing is for free. That's right. If you want to be beautiful, let your money work. Ayun. Ano Hi yun? kay, Hi kay Lina Susana Buscado. And then kay Maria Sharina, thank you. Hi Sabrina Sase. Ayan, si Pat Pilipinas, thank you for watching. And Agnes Valenzuela, thank you Agnes. And Joe Cabalquino, thank you. Tita Lydia Jimenez, thank you po. Thank you po. Bravo. Roselyn Mangune, Maharhan, thank Hi, you. Thomas Ancheta. Sorry, ito kasi si Thomas. Ito yung mga kasama-kasama natin. Yes. Nagsimula Malabo. pa tayo. Ay, no? oo Yes, naman. si Hi, Crystal Ate din. Lydia. Si Oo. Crystal nandito rin. Si Marksman Peralta, thank you so much. Jeffrey Team Macasiray of GMAC, salamat. Yes, Kim Pasis and Eman Edison Romanias, thank you. Alvin Mapa, Okay. Jovita Abellera. Ayan ang aking mother. Salamat po. Thank you, Mama. Joven Abines Carpio, maraming salamat Yeah, thank po. you, Boy Francis Gerald Licuanan. Dofiles Achazo, Yan. si Tomas, si Hill. Si Jeffrey, hindi pa sinabi daw mo na? massage, hindi pa po regulated Oh, na yan, massage sabi dito sa ni Jill. Albert. Sorry, Jill. Oo. Oo nga, Ito Jill. pala sabi ni Jeff Makasiray. She built her name and business with good reputation. Kudos to every one of you. Ayan. Oo. Ang sabi naman po ni Doktora, hindi pa naman fully regulated talaga. They're yung- working on it. They're working on Kasi it. isa sa mga kaibigan ko ngayon, is siya yung marami siyang natulungan ng mga nurses because she's a teacher before Yeah. sa Bredin. She was a teacher before. Ibang lahi siya, hindi siya Pilipino. She was a teacher of Bredin before. Isa sa mga reviewers. So kaya maraming mga Pilipino na nagiging nurses because sa turo niya. Actually, they're working in it right now, Jill. Kaya nga napakasad, di ba? Kasi pag ginawa na nilang regulated, nakawawa naman yung iba na naghihilot lang sana para kumuha ng pera. Basta wag lang sana abusuhin. Ito natawa ko kay Isabel Oo. Baldwin. Bakit? Sabi niya, if tipid meals, wag ka na magpaganda. Ikaw na lang magsarili kaya si Chipanga. Pag Chipanga, manahimik na ako. Uy, alam mo, ang harsh no iba nang ko-comment ha. Grabe. Oh my God. Ayan, but si Rizzy ganun Balis. talaga May tanong ikaw Thank magsagot you, nito, Rizzy. girl. Thank you for Ikaw- watching, Rizzy. Ang sagot ni Jonathan, may contradiction po ba sa religion ang cosmetic or ang pagbabago Ay, ng tama. mukha? Ikaw nga, girl. Ikaw magtanong, sagot. Ayan. Kasi Siya. ikaw Go, talaga, Sia. ikaw talaga yun, Sia. Go, Sia. Oh, kasi, Sige, as a devoted Christian, Yan. Kasi kami, what's your take about Yeah. yung cosmetic enhancement? Yes. Yung pagbabago ng mukha, yung paglalagay ng dede. What's your May take on that? rhino, Oh, yung yung mga rhino. Kaya anong take nyo I dyan? think when I tried to research to kung anong comment ng ibang mga ibang Baptist sa ganyan, ang sabi kasi the Bible falls short specifically dun sa kung anong gustong parang bawal talaga, parang ganon. Walang eksakto na sinabing ganon na bawal yan, bawal ito, bawal ganyan. But I think it will always fall down kung ako halimbawa lumapit sa akin yung anak ko, ganon. Yung anak mong lalaki. I think it will always fall down dun sa laging sinasabi na kung sa tingin mo mag-glorify mo ang Panginoon sa gagawin mo, then go. Kung sa tingin mo then go. Okay. So, it's fine it's naman fine pala. din. Oh, Jonathan, Kung sana nasagot. mag-glorify ang Ay, Panginoon. ikaw, Dr. Cham, as a Christian, ano po din yung take mo dyan na lalo na ang daming Dami ko na nagawa nga eh. Oo nga, ang dami mo nagawa na. Dede, ganon din po ba as long as you glorify Oo, God? ganun na din. Very safe ka na. Kasi nandun tayo sa talaga, pinangahawakan ko yung verse na, for you are fearfully and wonderfully made. Gustong-gusto ko yung verse na yun kasi diba parang, imagine, hindi ka pa kilala ng kahit na sino. Yeah. Kasi pag linukbak mo talaga yung buong chapter na yun, tsaka yung buong story nun, kasi kay Prophet Jeremiah niya sinasabi ni God yun. Talo talaga tayo. Okay lang yan, no? Kasama yan kasi marami tayong mga Christian, Yes. Catholic, at followers. ano pag-uusapan yan? Hindi pa siya talaga linuluwal ng mama niya. Alam na ni Iba Lord talaga yung ang Baptist? yung purpose niya sa mundo. Alam na ni Lord yung kung ano yung plano niya. Oo, So kasi kung ang ganon. purpose niya magpaganda, di okay lang din. Iba talaga ang Baptist, no? Sige po, Ang ganda sige ng po, sagot. batuhin Moving on. andito si Dr. Cham para sagutin po Moving yung mga Ayan, question ito may nyo. sagot si Jonathan. Sige po, Ano sagot ni Jonathan? post May nyo lang tanong, po may yung mga tanong nyo sa amin, lalo na when it comes to beauty Yes. and Gusto ko yung tanong ni skincare. Jo. Ito, sabi niya, Doc, anong service na pwedeng direct billing sa clinic ninyo? Yun. Yun. Since lahat tayo may insurance. Yeah, for sure. yun nga ang problema, Jonathan. Kasi wala talaga kaming, kasi
tawag sa kasi aesthetic. So ibig sabihin enhancement. So hindi kami kasama sa insurance. Pero yung ibang lahi, ang ginagawa nila, example hair removal, sabi nila mayroon naman daw silang health spending. Ay, may health spending. So yung mga warts kasi, yung mga warts, kagaya ng warts, because it's already under skin diseases, yung warts, pwede yun sa health spending nyo. I see. Kuha kayo ng resibo, tapos lagay nyo doon warts, pwede yun sa health spending nyo. Hair removal, pwede yun. Okay. Yung mga ganun. Katulad ng kapatid ko si EJ, meron siya yung sa ATV niya, meron siyang health spending niya na parang $1,000 sa university rin may ganun. Sa ganun din, okay. That's good to know. Ayun, may isa pa siyang ano daw masasabi niyo sa mga nabibiling product sa Pinas na pang rejuvenation? Very good. Thank you, Jonathan. Yan nga. Maganda tanong yun, Jonathan. Kaya nga sabi ko, dito ka, di ba, Jonathan? Marami naglalabasan din kasi. Yan, guys. Yun nga, as I mentioned kanina, no? Yung I mentioned ko nga kanina, na sana, yung hindi nga kayo doktor sa skin, hindi ko naman, alam ko gusto nyo magkapera, pero wag lang yung pakialaman yung skin kasi mahirap ka rin magkaroon ng mga skin cancer and everything. Tama. Right? There's a reason, guys, bakit siya pinagbawal sa Canada kasi yung ingredients niya doon. Kasi kung papangit lang kayo, kung papangit lang kayo, walang pakialam yung Canada. Hindi niya habulin yun. Pero ang mangyari kayo magkakaroon kayo ng skin cancer. Tapos dito kasi sa Canada, libre kasi yung pagpagamot ng mga cancer at saka So ibig sabihin, mababawasan yung budget ng Canada. Tama. That's why hinahabol niya talaga. Kung makita nyo, i-google nyo yan, makita nyo, ang raming hinabol ang Canada since 2012, kung hinabol niya sa mga bahay, sa Toronto, sa Vancouver, hinahabol talaga yung mga skin product na yan. So, ang masasabi ko din is, dapat din wag talaga kayong bumili ng products outside Canada. Kaya makikita nyo sa Skinlure, all my products is under research. Kaya I always pray for God for wisdom kasi lahat ng binibenta ko sa Skinlure, pinipray ko talaga, magaganda talaga yung agent namin dyan. Kagaya sa mga vitamin C natin dyan, walang food coloring. Kasi nga, kailangan yung vitamin C, walang food coloring, walang mga colors kasi hindi tayo nagpapawis dito sa Canada. Tama, so dapat natural lang. At saka guys, yung skincare products na made in Canada, kung nakita mo naman, kasi the other day mayroon akong client na they work in factory. Imagine mo, nagre-repack lang sila sa factory ng mga onion, garlic, but fully suited sila. Mayroon silang mask, mayroon silang headband, mayroon silang proper dress kasi nga para hindi daw makontaminate yung mga foods, right? Food lang yun, ha? How much more sa skincare? Skincare dito sa Canada, sealed talaga, airtight. Yung temperature dapat tama. Talaga ganun ang mag-manufacture ang Canada. Check. Guys, sabi nga ni Isabel Badun, product for Philippines is approved for Philippines only, not in Canada. Yes, because dito kasi mayroon tayong mga skin, sabi ko nga sa climate, mayroon tayong skin diseases na makukuha dito. Right? So dapat yung mga products nyo is angkop dito sa Canada, dapat made in Canada kasi dapat angkop sa climate dito. Tama. At saka at the same time, pag bibili kayo ng mga Korean products or mga Asian products, guys, hindi naman kayo bulag, hindi kayo pipi. Alam nyo naman yun, paano tayo mag-handling ng mga products sa atin. Kung makita nyo naman sa Facebook, yung mga makeup, mga ganun, is it a proper temperature? Proper ba pag sealed? Kaya hindi kayo magtataka pag gumamit kayo ng products na mga Asian, kahit na sabihin mo Korean, right? Kasi fad din yung Korean. Kaya mag-ingat nga sa fad. Pag ginamit nyo, di ba magkaroon kayo ng mga butlig-butlig na maliliit? Kasi parang fungal acne na yun. Naging allergy na yun. Kasi nga marumi. Kasi nga ang skin nga natin dito, hindi siya hindi siya nagpapawis. So wala tayong barrier. Tama. Kasi maging sensitive yung skin natin. Super dry. Kaya pumunta kayo sa Skinlure para may alam kayo. Ako ba, doktor, may pag-asa pa ako? May pag-asa. Ayun na. Natawa ka, Joanna. Ano pong sign na kailangan na mag-visit sa esthetician not dermatologist? Pag pumapangit ka na, yun yung sign. Yung sign po is yung meron ka ng pekas talaga. Yes. At saka, kasi nagtanong siya, no? So, ang number 1 talaga na sign, pag super red na yung mukha mo. Pag super red na yung mukha mo, or parang akala nyo, kung nakikita nyo na parang rosy cheeks kayo, wag nyo sabihin na rosy cheeks kayo, but it's an early sign of rosacea. Yung early sign na yung mga blood vessels mo nagdadilate na. Kasi bakit? Kasi pag dito sa Canada, ang climate, yung winter, yung summer, pati hangin, at saka yung mga pressure, mga jacket, it can cause kasi yung magdadilate, yung inflammation ang tinatawag. Kaya sinasabing skin inflammation. So pagka nagdilate na yung mga blood vessels nyo, nakitang-kita nyo na matakot kayo. Kasi para yung sasakyan na nagbiblink na, it's telling you something na do something. Kasi makikita mo skin inflammaging. I see. Doktor, may tanong pa po dito. As a doctor, ano daw ang take nyo sa BB Glow? Yung BB Glow nakakatakot.
Ayan, nakakatakot. Grabe ka naman. Sorry Ano guys, mo kasi naman? Bisaya ako si Buana. So Okay. I always speak directly. Okay. Kaya nga hindi ako nga maharap sa mga. Sobrang Kasi because I speak the truth, right? Okay. Kasi di ba sa Christian we speak the truth. Yan galit na si Madam siya. Okay. Pero Okay. Bakit ka kasi natatakot? guys, wag niyong gagalaw because it's a tattoo. Kasi ang skin kasi it's a barrier. Kasi ang skin, ang sabi ko sa inyo, wag niyong panipisin ang skin kasi ang skin is madali siya kaya magkadali mag-skin cancer because ang skin is a protection. So pag maaraw, ang skin kasi mag-change ka agad yan from sa science, scientific, ay yung ibig sabihin, yung pag from columnar, yung pag magiging squamous, magiging columnar kasi siya, tapos magiging squamous na siya. Okay kasi na po yung mga mag-a-adapt terminology kasi may mga nanonood sa atin. Oo, so mag-change ba? Baga mag-mutate ang skin. Kaya ang akala nyo na super red yung skin, kaya nga pag pumunta sa spa, tapos super red, gumagamit ng rejuvenate, maganon. I'm honest talaga, ako sabihin ko, I would not touch your skin. Yes. Kasi hindi ako nagtatouch ng skin if you don't follow me. Sorry, yung Yes. mga hindi kayo sumusunod. Kasi bakit pa kayo nandito sa akin? I'm an expert with my craft. I keep on educating. Halos every year, 4 times ako nag-educate. Sa skin lore ngayon, napaka-advanced namin. We have already yung stem cell, na blown away ka sa stem cell. Pero yung stem cell ko, it's not from human. Hindi kagaya sa Philippines na from human. But yung stem cell ko is talagang Health Canada approved because it's really from salmon at saka pinag-aralan sa Italy for 15 years. And I'm so lucky with the Prometea kasi in-invite nila ako. Nagkaroon ako sa yacht ng closed door meeting. Yung BB Glow, sabi ko nga, skin, di ba? Skin is a barrier. Pag tinatuan mo yun, pinapasok mo with microneedling, pinasok mo yung tattoo doon. Do you think, guys, kayo na lang mag-isip, ano mangyayari? It's a foreign body. Skin is a protection and you put a foreign body inside your skin. Good luck na lang sa inyo pagdating. Hindi pa ngayon, pero pagdating ng panahon. I see. Ano mangyari sa mukha nyo? Gusto mo pa ng bibiglaw, no? Hindi ako gumagamit ng Nako. Kasi Ngayon ko nga lang ink siya narinig. ink siya, 'di ba? Oo. Ink siya, 'di ba? Foreign body. Ay, ganun pala 'Di ba? yun, no? Kulay nga eh. Nakakatakot pala yun. Ano? Parang foundation pinasok mo sa loob ng mukha mo. No, grabe. Ay, ito na yung mga celebrity friend mo. Si Luc Mijares. Si Ella, good job daw, doktor. Oo, salamat Ella. Si Ella napakabait niyan. Oh, super yan. Ano na siya ngayon, next year, graduate na siya for nursing naman Oh, siya. wow, Ella. Luc Mijares, good evening, Yes, Mamo Host. yes, si Si Oliver. Doc daw, si Luc Hello, Mijares. hi Luke Mijares. Yan, best friend niya yan si Karil, yung best friend ko sa Davao. Actually, nang nalaman ng best friend ko na pupunta si Luke dito, sabi nga niya, sponsored mo. Pero kasi Luke, pasensya na hindi kasi lumapit yung producer mo sa akin. Si Hi, Ludwig. Luke. Sino Yeah. si Ludwig? Hello, Ludwig. Hello. Ayan. Ay, naku, may Thank you, suggestion Lucille. si Saka Aldo. Jonathan. Dapat Thank you. may corner si Doc Cham sa dyaryo ng Pinoy Skin Health. Oo, Totoo naman. Kasi tama. ang dami nating nakakainis kasi ang nangyari kasi dito, ako ang tagal na namin ni Bel sa social media, sa events. Ang nangyari kasi sa industry, I'm sorry, it's kind of sad, sa clinic is yung hindi yung katulad ng sinasabi mo ngayon na Walang ganun, na may medical effect, na yung side ng human, yung side na talagang nagiging tawag doon, may contribution sa buhay. Lagi kasi ang nakikita natin is yung advertisement na dito ka pumunta kasi ang gaganda ng mga kasama ko. Dito ka pumunta, ang gaganda ng kasama ko. Kami yung sikat ngayon, kami yung malaki ngayon, kami yung kilala ngayon. Lahat kami nakahubugan. Dito ka pumunta. Wala pang katulad ngayon. Ngayon lang to na may nag-educate sa amin na, guys, ito yung tama. Ito yung puntahan nyo. Wag yung facade. Wag yung kung ano yung nakikita sa social media. Puntahan nyo si Doktora. Kausapin nyo si Doktora. Napaka-legit. Puntahan nyo Oh my Skin God. Lure. Certified Marami kayong yan, matututunan. certified. Ako, ang tagal ko na siyang friend. Pero ngayon lang kami ngayon ko lang nalaman na, ay, there's more than that pala. Yes. Ayan. We don't have to compete kasi walang competition kasi Yun andito na talaga nga, yung oo. totoo. Kaya nga hindi ako umiingay noon. Oo. Kasi parang feeling ko nga, di ba, sinisiraan pa nga ako noon nila. Pero I don't wanna justify myself. Yung sabi ko nga, di ba, sabi Which mo is nga good na, naman din. hindi mo na dapat i-justify. Because you Oo. know yourself, Yes. right? Oo, Yeah, yan. which is good naman din kasi Yun ang now, nangyayari. Yan. now people know where they need to go. Oo. Oo. Ito Kaya pa lang, yung- nasayang lang yung pera nila. At saka Yun hindi lang lang din. pera. Ang dami ko kasi mga client na kagaya paputi ng kilikili. O pag-usapan natin yan. Ang daming umitim ang kilikili. Right? So, ang papaputi kasi, Grabe, kasi pupunta na magpapaputi, ang Oo, ending kasi umitim. Buti pa ako, hindi ako correct. nagpaputi, maitim Correct, agad. guys. Oh. Kawawa sila, nagkaroon pa sila ng Tawa-tawa siya. permanent na, you right? Yeah. Naging permanent. I have, tapos napakaganda naman ng trabaho nila. They are working on University of Alberta. May pera naman sila. Sabi ko, ba't hindi kayo pumunta sa Skin Lure? Kasi sabi, mahal daw. Yun ang sabi na kasi doon, doktora, 10 session, 500 na.
O ano naman nangyari sa kilikili mo ngayon? Sirang-sira na siya. Laging makulimlim. Yeah, kasi nga sa ating mga Pilipino kasi likas talaga tayong maitimin. Kahit maputi tayo pero may mga singit-singit tayo na maitim talaga, right? So yan pag nabuntis ka. Singit lang ako lahat eh. Oo, pag nabuntis ka, nanganak ka, right? Oo, so yan siya. Dapat may mga areas na hindi mo siya talaga dapat pakialaman. But we have treatments for that. But pinuturo ko muna sa ano yung prevention kasi kahit na kasi kapag magpaganda ka, hindi siya opera eh. So pag we continue to age, kahit magpa-opera ka nga, marami nga ako mga pasyente nagpa-facelift, after 1 year, bumabalik pa rin sa akin. Kasi it's all about internal talaga. Oo. Diba? Internal talaga. Kahit magpa-liposuction, ako nakatatlong baby ako, but I never do liposuction because I do internal. Kasi dapat prevention. So sa Skinlure, we are teaching you guys how to prevent para hindi na kayo pupunta doon. Actually, hindi kami nagmasyado. So may medical aspect talaga yes, to. I don't advocate masyado ng service. No. Sinasabi ko, huwag ka mag-service pag hindi mo afford ang prevention. Kasi sayang na yung service. Tama. Oo, gano'n. Iba talaga pag doktor, no? Oo, iba talaga. Hindi lang business. Yung knowledge Ang lalim no? Talagang keep on learning talaga eh. Ang dami-dami. Ito naman, kasi medyo malapit na yung time natin. Naku, Sorry, gago, doktor. 57 na talaga. I know. Tsaka Huwag na ako magsalita. Huwag na ako magsalita. Huwag na ako magsalita. Okay lang yan. Ito po yung tanong ko ngayon. Ito yung tanong ng marami. So, dahil nga nangyari yan sa isang clinic na Filipino-owned din, at maraming lumalapit sa atin na paano ang gagawin nila sa mga service nila na nabayaran nila na in full pero hindi na nila ngayon ma-accomplish, hindi na nila matuloy dahil nga parang hindi na siya available or kaya nag-iba na ng pangalan or hindi na nila mahanap, hindi nila mahabol, hindi na daw sumasagot sa email sa message nila. Ano po yung I'll put you on the spot sa mga tao po yun na may makakilala ako personally, ano po yung pwede nyong i-promise? Ano yung mapapangako nyo? Ano yung matutulong ng Skinlure? Yes. Ang matutulong ng Skinlure, lahat ng mga kaibigan o yung pumunta sa'yo, nag-ask ng tulong, o supposedly, I have a consultation fee of like $25 because I spend time to you. Pinaghirapan ko ng pinag-aralan ko. Pero pag galing kayo kay Odi or galing kayo sa job well done, you can go to me, you can ask me question, I gonna waive all the consultation. Yun! Yun, i-waive natin yung consultation. At saka, I gonna give you good price para maayos lang yun. Maayos lang yung nasira na para ma-educate kayo. Kasi actually, speaking of that, yung sa katawan na nagpa-liposuction, ate, hindi po liposuction ang sagot. Kasi ang dami namin ginawang liposuction sa Pilipinas, after 1 to 2 years, bumabalik lang. So ngayon, mayroon po akong ila-launch na sabi na slim juice namin. No? So talagang legit to, yung slim juice na to. It's healthy because I've been educating yan kasi yun nga ang next ko na naman na studies. No? So it's all healthy. Talaga matutulungan ka. Hindi mo kailangan ng liposuction. So punta ka lang sa amin. We will do our treatment at saka wero kaming, di ba sabi ko nga, preventive. We will teach you. Tapos, likuan talaga. Nice. Ayan. Okay, so yun nga, doon sa mga kaibigan ko personally na lumapit sa amin, ni Label, yung mga nakikita nag-PM namin. sa Jabal Dan. Okay, so pwede po tayong i-refer po namin kayo kay sa Skinlure, kay Dr. Cham, and then i-waive niya po yung consultation. Yes. And then maybe... Tapos wag kayo matakot guys kung mahal, kasi hindi naman mahal talaga sa Skinlure. Of course, we have our prices kasi regulated na siya. So imagine mo naman, paano yan? Noon nga, sinilip na ako ni Dr. Rao. Yung si Dr. yun ang pinakamagaling na, yung dermatologist yun sa university. Kasi nga, may one incident na sabi ng Indiana na, kumakain si Doc Rao kasama yung, sorry, hindi tayo pwede mag-mention ng name, pero yun pero nag-retired naman si Doc. So, Indiano yun, na burug-burug yung mukha niya. Kumakain siya kasama yung doktor. Sabi ng waiter doon na Indiana, you know what? Yung burug-burug mo sa mukha, pumunta ka doon na isang doktor upstairs sa Pleasant View, she can treat you. Kaya nakita ko sa LinkedIn ko, ginugol ako ni Doc Rao, bakit hindi naayos yung kwan? Tapos, di ba? Even some doctors, kasi may mga nag-aabot-abutin kami sa isang tawag nito, sa mga conventions, mga ganun. So, nahiya din ako, guys, na ano yan, ginagawa ko yung prices nila, 1,000, tapos sa akin, 200. I cannot face them. So, whatever their prices, nirespeto ko sila. Same din yung price ko. Pero pag pumunta kayo sa Skinlure, I can make it work for you. Gagawa tayo ng treatment kasi plan. lalo na Dr. Cham, lalo na yung mga nakuhanan na nga sila, tapos, syempre kahit papaano, hindi ayaw na nilang mag-spend. Unang-una, nadadala sila. Yung mga kaibigan ko parang, hindi na nga kami babalik dyan kasi ganun yung ginawa sa kanya, nakakainis lang yan. So, di ba parang nawawala na, kumbaga, yung ibang mga magsisimula pa lang o yung ibang established na katulad nyo, kahit papaano, affected kayo dun sa nangyari dun sa isang clinic. So, paano natin ibabalik yung tiwala nila? Number 1. Number 2 is, paano nila maiko-continue yun na hindi naman ganung
ang laki na nawala sa kanila, tapos magbabayad pa sila ulit ng isa na namang... Yeah, that's why they come to me and we're gonna make a treatment plan. Yun, Kasi hindi naman pwede kagaya ng magbenta ka ng mga pagkain, hindi naman pwede sa'yo very low yung price mo kasi magagalit yung ibang restaurant. So same with my clinics also. Yeah. So since meron kayong ganyan na promo, is there any installment plan? Yes, or so something very like good that? talaga, Bel. Very good na mention mo yan. So, we have installment plan, you can do afterpay. So, yun sa afterpay, tapos meron ka, magtanong ka lang, doktora, ano yung promo code ko? Nice. Yung promo code ko, may specific OD promo code. O yan, at least discounted. Nice. Tapos, pwede mo siyang bayaran ng 4 gives. Yung mga ganun, right? Yun Ayun pala. So, huwag kayo matakot dun sa notion na mahal ang skin lure. Una-una nga kasi nga, nagiging fair nagiging fair lang si doktora doon sa mga colleagues niya na ganun din yung price, number 1. Number 2, hindi cheap yung gamit niya, it's certified. And number 3, ayun nga, may plan kasi. Hindi lang siya talagang at saka may afterpay, pwede kayong pwede kayong hulugan. Hanggang deadbed niyo kung gusto niyo magbayad kayo. Afterpay daw 4 months. O for 4 gives, right? 4 gives. Yeah. Okay, say hi to Vince. Ayan, saka si Melanie. Alas 9 na. Hi to Jonas. Ang Hi dami to, nila yan, arami. Hi to sige, Riz Balisi. mag-ano na po kayo, Oo, yung yun lang. Hi Isabel. O, ganun lang. Ayan. Yan dyan si Virgilio. Hi, So Roxy. far, ito din yung highest natin, star setter natin. Si Miss Roxy Castro Ubarno. Yes, thank Thank you, you, Rox. Roxy. And then Thank si you po. Rosan Martin, thank you for watching. Thank you si Oliver, ayan, andyan din. Si John Vincentero, thank you, Vince. Yan si Vincent. Samson Kalika, thank you so much for watching. Ayan, ang dami nila. Ayan, si Jello nandito pa rin, oh. Thank you. And then, Josephine Ficatoste. Ayan, thank you for watching. Hello, Dr. Chamdao. Ralph Kakacho din, nandito rin. Oh, si Jonas. May nagtatanong na yung kaibigan ko, ano pong phone number ni doktora? Mamaya i-message ka. So, message ka. May message pwede ka ko din i-message ito na, nagdasulat na si Hill. Ayan, okay, go. Yeah, Jonas Iral, ayan, hi, Doc. O yan, sabi niya. Si Jonas Iral yung may-ari ng Maharlika basketball team. Tapos Sponsor ka daw dito, Doktora Jonas. si Meko Apdian, is there any good wow. treatment for men or skincare products for men? Yeah, we have, thank you, Miko. So we have lots of skin treatment for men. Actually, most of our clients also are men. Oh, nice. Oo, so sa body, sa face, tapos may mga... Si Jeff. Oo, Di ba? diba? Si Jeff Flores. Oh, so we have also... Ang ganda ng skin nun, no? Meron din Si kami. JT rin, meron din diba? Actually, Si JT. papatry ko sa inyo yung Si JT. papatry ko sa inyo yung product for men. Ay, pag ako ang napaganda mo, Diyos ko, nako, 2,000 everyday sa wow, don't was siya. Host ako, sandali lang, ha? Ayan. Hi, Kitos and Abby. Halika na, pasalamatan na natin itong mga Diyos ko, Yes. 52 people na tumutok sa atin. Yes, maraming salamat. Saan yung for sa men inyo. natin pakita mo? At saka, di ba may mga products tayo dito? Pamimigay ba natin to, Doktor, sa mga listener natin? Sa listener ba? Akala ko sa inyo. O, sa akin pwede din. Oo. So, Bibigyan sa yan, pakita mo, basahin mo. So, yan, pakita mo. Ikaw na malabo mata ko eh. Ay, hindi. Ipakita doon. Ay, yan. pakilapit lang. Kasi isa yung camera natin kasi may setup kami tomorrow. Oo. Ayan. Yan, oh. Ang dami products, oh. At saka magkakaroon pa to na part 2. Napakaliit kasi ng 1 hour. Ito, Monter for men. Uy, sige, for titry men. ko Thank you, to. Miko Up yan. For men, na cleanser. So, ito naman, 3-in-1 clarifying cleansing oil. Ay, bongga. Yan. So, ito, guys, this one can clarify at the same time, it can do a makeup remover. Nice. So, pag nilagay mo to siya sa kamay mo, or sa, magiging oily siya the more. So, ang magiging Canada, moist. guys, look at that. Because this is new, bago. Yeah. Tingnan nyo. Pag ang Hindi Canadian basta-basta. product, tingnan nyo, wala Yeah, siyang, makikita wala. nyo talagang Oo, new. new, oo. Right? New talaga, girl. Did you see that? Tapos pag tinwist mo siya, pag ilang pumps ka pa, bago siya lalabas. Yes. Ganyan nga. Guys, grabe talaga ang kahit sa Canada. pharmacy, ganyan din. At may gusto ko Iba? i-mention yung sabi ni Ella, great response, Doc, very knowledgeable, coming from a certified Certified esthetician, di ba? yes, correct. Natutuwa Thank siya. you, Paolo Natutuwa siya. Canton. So, Good episode daw. diba, pag galing to sa Korea, bara-bara, at saka galing sa Pilipinas, saan lang yung tinakos? Diba, sorry naman, nandyan na naman si Sharina, magagalit na naman. Guys, tingnan mo. So, pag ginawa mo siya, magiging... Ay, live demo to, live selling to, ha? Live selling. Diyos ko, Diba, try ko kakayanin lang, pa kasi kaya napakaganda to. talaga Ano nito. talaga ako. So, very gentle, very maganda sa mga acneic skin. Talaga hindi ako mapapahiya nito as a makeup remover at isa ka lightening. Doktora, bago tayo pasensya na po kayo, may time limit po kami. Ang dami-dami pa pwede pong sapat. 54. Hi, Jessa. Saan po kayo pwedeng,
matagpuan, makita. Ang dami nagtatanong na po kasi. Ay, Himalaya. So, Himalaya. Yan, si Himalaya. May experience din yan. Yes. Himalaya, ikwento ko yung kwento ni Himalaya, ha? Okay. Kasi sorry, time out na. So guys, Okay before lang, kayo sige magpa-makeup, please do come. Kailangan nyo talaga muna magpa-treatment ng mukha. Mag-ask kayo ng expert. Kahit magpa-facial lang kayo sa akin o kayong Cinderella facial lang. $100 lang yun. Before kayo pa-makeup. Para hindi naman mahirapan yung nagme-makeup. Kasi experience talaga ni Crystal, nila Himalaya, yung nagme-makeup. Kasi sabi nila, doktor, ang dali mo talagang makeup. Ang face kasi, Sabel, nagme-makeup din. Ang face mo kasi is like a canvas. Pagka yung mga makeup artist, pag maganda yung face mo, na treatment lang siya, ang dali, makapag-drawing ka agad sila. Pag ang mukha nyo, hindi nyo talaga facial man lang, nahirapan yung makeup artist, hindi kumakapit Ako talaga? Hindi Yung kumakapit yung foundation. Paano kinakain? Sa akin kasi, Oo, diba? kinakain ng butas. Tapos Di ba nahirapan nakakapit? sila. Ba't ba tuloy na? Tapos sabi tuloy ni Himalaya, mayroon daw isa na nag-makeup Client daw siya, niya, client oo. niya. Talagang kinuha na lang daw yung makeup kasi na daw may makeup sa kanya. Grabe Sarili. naman. Oo, diba? Ganun. So, huwag niyo pahirapan yung mga makeup artist. Oo, huwag niyo mahima. Diyos ko, napaka-lalim pala ng topic na to. Kulang. May part 2. Okay lang sa inyo mag-part 2 tayo. Hello, naku, yung mga anak ko. Kailan kaya yung part 2 na yan? Thank you, Jonas. Pasensya na po. Kasi Thank you, Tin. yung mga nagtatanong po, yung sa pwede ba na insurance, pwede ba i-charge, ang dami pong nagtatanong dito, lalo na yung mga lalaki. Si Virgilio. So, yung address namin, binigay Virgilio, na yung sorry. address. Oo, 5924104 Street. O, yan. I-text ko na. Virgilio, yung health benefits, meron parang Health sinasabing spending. Health Health spending. spending. Yeah, pwede Yeah, yun. there you go, health spending. Thank you, Larry Tutaan. Ayan. Wala na. Off na tayo. Okay na. Mauna, maraming salamat. Melanie, Thank you so salamat. much. Thank you, Andrew. Thank you, Melanie. Kitos. Thank you, Kitos. Thank you. Oy, yung mga ipopromote natin. Oy, Part tomorrow, two. November Tomorrow. 2, yung event ng Sarap-Sarap, huwag niyo pong kakalimutan. In one frame, marami pong kasamang artist na andun po kami. Don't Andun po forget. si Dr. Chama. yes. Magsasanib puwersa po. So, abangan po natin yan. Bukas na po yan. celebration for the 13 years 13 years of Sarap-Sarap. Huwag kalimutan. Wow. At Thank saka- you for this opportunity, Odi, ha? Kasi alam mo naman, Ay, ayaw ko hindi talaga. May time ka, sandali. Yes. Ay, so, Ipopromote na. okay. And November, at sa February 1st, yung ating David Pomeranz. Oo, Ayan. yeah, David Concert Pomeranz on po. Edmondson. Oo. Tapos, saan pa ba? Meron pa isa eh. Tita Lydia, thank you. Palabok Yes. House sa Thank you, pag-support Tita nyo sa amin Lydia. kay Bugoy. And of Tita Lydia course, sa walang sawa. Palabok House 805 po. yan. Thank you, Tina and Oliver. Ayan. Okay. Doktora, sino po yan. yung gusto nyo Sure. pasalamatan Yes. at ano po yung gusto nyo sabihin? Yes. Ano insight nyo? Insight. Insight lang. Yun nga, ang insight ko is please do come at Skin Lure. Kasi when you come to Skin Lure, ang una ko ngang bati sa inyo, thank you for coming here in Skin Lure because I can save you now. Yun talaga, because I can save you na. Matuturuan ko kayo ng tama. I will tell you how to prevent yung mga problema. Kasi pagkaroon na ng problema sa skin, mahirapan na po ako. Hindi po ako magician. Right? I can just here to help you prevent it para po less yung gastos natin. Oo. So, yun ang insight ko. Please do come earlier. Wag yung burog na sa pa kayo pupunta. Sa grabing burog na burog. Sorry guys, sorry. And then I wanna thank you, Odi, talaga kasi talagang pilit na pilit siya ako. Actually, alam nyo yan, guys. Ayaw ako masyadong humaharap kahit na narinig ko na nga yun. Sabi nga ng iba, sue her. Sabi ko, no, it's not worth it. Kasi nga, my time is so precious. I have kids at saka pero si That's Odi good. kasi very persistent. But thank you, Odi. At least you give me this opportunity. Mapalinawagan nga kasi Tama. ang damang yung mga That's taong good. Nakita nyo naman yung response, di ba? Yes, Response, so, super oo, ganda. oo. Of course, Sia, ano ang masasabi mo sa ating episode today? Takeaways. Yeah, 3 things. Una, ay, ang dami. Una, letter A. Letter A. Una, kasi mahilig yung mga Pinoy, no? So, kung may nakikita kayo na kapwa ninyo na umaangat, pwede bang palakpakan na lang natin sila? Yes. Huwag na nating siraan. Kung meron talagang may mali din, sabihin natin, no? Like, kapwa Pinoy, may mali yata sa ginagawa mo. With love and respect pa din. Hindi yung for the sake of judgmental, ganon. Pero kung umuungo siya, palakpakan natin kasi meron tayong kapwa Pinoy na namamayagpag. That's very good. Tapos second, sa amin kasi sa family namin, pag meron kaming anything that you think 5 years, 10 years nyong gagamitin or 5 years, 10 years lang mangyayari, kung ganun talaga yung presyo, then it's worth it. So katulad niyan, katulad kay Doc Cham, no, skin to skin yung pinag-uusapan natin or face natin, body yung pinag-uusapan, huwag kayong magtipid. Tama. Girl math. So, halimbawa, kung 5 years yung kailangan nyo siya, i$1,000 divided into 5
5 years. Ganun yun, girl math. Okay, kasi sorry, girl. Kagaya ng hair removal, yung hair removal sa mga bata, they can start at 12 years old. 350 lang, pero lifetime ka naman hindi na mag-shave. Lifetime pala. That's true. Number 3 mo. Ayun, nakalimutan ko Okay, na. sorry. Mabilis lang. Mabilis lang. Okay. Ako na yung number 2. So since lahat tayo din sa Canada, we're trying to look for the best investment or businesses. Kasi tayo lahat talaga mga Pilipino is, you get money and stuff like that, right? So, but before you get into the business or put your money into it, do your research. Kailangan nyo malaman kung ano yung papasukan nyo. Kasi mahirap yung papasok kayo na hindi nyo alam. Kasi pera nyo yan. So, you do it for hard work. Lahat tayo nagtrabaho dyan. So, kailangan mag-iingat lagi pag papasok sa isang businesses. And good luck na lang. Ako yung takeaway ko dito is, I want to emphasize na for you to be able to reach the top, the only way is to go slow. Bagalan nyo. Aralin nyo. Kasi yung bilis nyo, yung pinapakita nyo sa social media na ganito kayo, sa lahat yan, sa lahat ng mga, whether it's a host or sa businesses na ganito kayo ka-showy, pero wala namang pinagdaanan, wala pong mangyayari. It's very shallow. So if you want to succeed or if you want to go for a business, you start within the very bottom. Yeah. If you want to achieve something, you have to learn the steps and do your due diligence and then work for it. Yes. Hindi pwedeng mabilis. Yeah. Pag mabilis din mawawala. Yes. At isa pa, napakasarap sa pakiramdam na galing kayo sa baba and bigla kayo. Yes. Doktora, what's your sino yung gusto mong pasalamatan? Yes. Go ahead, Doktora. Oo, yung kung ano yung stature mo ngayon kasi alam mo na kami, respected ka namin. Okay lang, sige lang. Okay lang, ano po yung... Baka hindi natin ma-mention lahat. Baka may miss tayo. Ang ko na lang, sabihin ko na lang, sa Skin Lure na lang, we do from head to toe. So we also do, kasi may nagtanong dyan, so we all do have also hair transplant, but this one is non-invasive na hair transplant because I told you guys we have already the stem cell. So from head to toe. And then sa amin is prevention. So pag mayroong sinabi namin hindi na babalik, hindi na talaga babalik. We don't promise if it's not true. That's good. Okay, thank you so much. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok. Doon sa may mga question pa po about skin. Dumirekta na po kayo kay Doktora at yun na po, nasabi niya na po at yung gusto namin sabihin na doon sa mga naging na-scam, na victim or may mga hindi pa natuloy, you can go to Doktora and to Skin Lure and they will find something for you guys to work on. Sabihin nyo lang na galing kay audience and everything. Mention job lang, well done. Job well done. Salamat po. Thank you so much. We are the Job Well Done! Thank you, guys! Thank you. Pabulak. Happy Halloween. Wow. Thank you. Ayan, may pabulak na kami. Thank you po. Thank you. Thank you. Siya, picture natin.